Yes, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko pong mga ka-listeners. Salamat po sa pagsubaybay at question and answer muna po tayo ngayon ulit. Ang napili ko pong tanong ay galing kay Sir Astro. Astro, kumusta ka sir? Sana ay okay ka na ngayon. So sabi niya, part ba ng symptoms yung pagsusuka o nasusuka? Napanood niya po kasi yung video ko tungkol sa nicotine withdrawal symptoms. Okay, kaya tinanong niya, part daw ba ng symptoms yung pagsusuka or nasusuka? Well, bago ko po sagutin yan, ini-invite ko naman po kayo sa lahat ng mga bago sa channel na to na paki-like, share, and subscribe po ang aking channel. Ang mga topic ko po sa vlog ko ay tungkol sa sexual health, how to quit smoking, drinking, and how to quit drugs, at iba't iba pa pong minsan may mga vlogs din po, daily vlogs. Kaya sana po, kung makinabang po kayo sa mga vlog ko, paki-like, mag-comment po kayo, i-share nyo rin po. Sana po, dumami pa po tayo sa channel po na ito. Punta na po tayo sa topic, sa tanong ni Sir Astro. Astro, kumusta ka sir? Sana ay okay ka na ngayon. Yung tanong po ni Sir Astro, okay, maaaring tanong din po ito ng iba. Yung pagsusuka or nasusuka. In English, nausea and vomiting. So, pagka kasi tumigil na po ang isang tao sa paninigarilyo, ay makakaranas po siya ng napakaraming mga withdrawal symptoms. Yung mga simptomas na na-experience pagka tumitigil na sa sigarilyo. By the way, ini-invite ko po kayo na panoorin po yung mga videos ko po tungkol dito sa pagtigil sa paninigarilyo. Ilalagay ko na lang po sa description para madagdagan po ang inyong mga kaalaman. Lalo na po sa inyo na tumitigil na sa paninigarilyo or may mga kamag-anak po kayo, mga magulang or mga kapatid, ipapanood po sana ninyo sa kanila. Now, ang nausea and vomiting or pagsusuka, nasusuka ay part po ito ng nicotine withdrawal symptom. Halimbawa, matagal ka nang naninigarilyo, bigla kang tumigil. Maring isa po ito, yung pagsusuka or nasusuka, na mararamdaman po ng isang tao. Isa po ito, pero ang mga main symptoms or mga popular na simptomas ay ito po, pagiging irritable, pagkabalisa, hindi mapakali, nahihirap ang mag-focus, mag-concentrate sa kanyang ginagawa, pag-aaral, pagtatrabaho, madaling magutom, at strong cravings sa nicotine. Okay, alam nyo po kasi, yung nicotine na nasa yosi or sigarilyo ay talaga nga namang nakaka-addict. Stimulant po yan. Hahanap-hanapin yan ng katawan mo. Kaya, yan po yung dapat po ninyong malaman. Kaya napakahalaga po talaga ang pagtigil sa paninigarilyo kasi marami pong bad effect po yan sa katawan natin. So, yung nicotine kasi ang may kasalanan kaya mayat maya kang nagkikrave sa yosi. So, well, yung mga simptomas na sinabi ko po kanina ay mararanasan po the time na tumigil na po kayo sa yosi. Tumatagal po ito ng ilang araw, pwedeng linggo, pero tandaan po natin, ito po ay temporary lamang. Ito po ay mawawala din paunti-unti. Ano po ang dapat nating tandaan? Na kahit na nararamdaman po ninyo yung mga symptoms po na yan, ang pinakamahalaga sa lahat ay wag na po kayo ulit titikim ng sigarilyo. Sayang effort. Kaya gusto mo nang tumigil, nag-effort ka na, nagtiis ka na, tas nanigarilyo ka na naman, wala, alipin ka na naman ulit ng yosi. Pero napakahalaga po na maintindihan po natin na ang bawat taong tumitigil na sa paninigarilyo ay makakaranas po ng magkakaibang simptomas ng nicotine withdrawal. Iba-iba po yung pinagdadaan ng withdrawal symptom ng bawat tumitigil na sa paninigarilyo. Yung iba po, nakakaranas po ng problema sa kanilang digestive system. Katulad nga, sinabi ni Sir Astro na may pagsusuka or parang feeling ng nasusuka. Yan po ay nangyayari dahil sa absence ng nicotine. Kasi tumigil ka na wala nang nicotine So, nagre-react ngayon yung katawan mo sa pamamagitan po ng mga simptomas na yan. Kunwari, magsusuka, nasusuka. So, yun po yung reaksyon ng katawan po ninyo sa pagkawala ng nicotine. Kaya okay lang po yan. Tiis lang po. So, anong dapat po ninyong gawin? Okay? May mga remedyo po sa feeling ng nasusuka or pagsusuka. Kunwari, experience nyo po yan at dahil yan sa pagtigil nyo sa yosi,
Ang dapat po ninyong gawin, uminom po kayo ng sapat na tubig, sports drink, okay? Tapos, yung mga sabaw, iwasan nyo lang po yung mga matatamis na juice o kaya yung mga soft drinks, okay? At ganun din po, kumain lang po kayo ng mga light meal, okay? Katulad ng lugaw, yung mga hindi po masyadong matitigas na pagkain. Ganun din po, pwede kayong kumain ng mga crackers, mga skyflakes, ayan, mga plain bread. Okay po, para hindi mabigla yung tiyan po ninyo. Iwasan po ninyo yung pag kumain ng mamantikang pagkain, mga pritong pagkain, at iwasan nyo yung masyadong matatamis na pagkain. Okay? Tapos, ang pagkain po ninyo, unti-unti lang, dahan-dahan, nguyain ninyong mabuti hanggang sobrang liliit na, tsaka nyo po lunukin. And, ganoon din po, magpahinga after kumain para hindi po kayo mahilo at magsuka. Tandaan po natin na sa lahat ng mga nag-stop na sa yosi, marami po kayong simptomas na mararanasan. At kung talagang feeling nyo, hindi nyo kayang pagtiisan yung mga simptomas na yan, magpa-check up po kayo sa mga doktor para mabigyan po kayo ng gamot para tuloy-tuloy na yung inyong pagbabagong buhay, pagtigil sa paninigarilyo. Tandaan po natin na prevention is better than cure. Yan po yung lagi kong sinasabi. Ingatan po natin ang ating katawan para magamit po natin sa pagsisilbi sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ingat po kayong lagi, mahal ko po kayong lahat, and see you on my next video. Bye-bye!